Hello, good morning guys. Welcome to my channel. So today is Thursday morning and same thing dahil summer, nagagamit ko yung kotse. Kasi summer nga, walang pasok yung mga bebe, walang pasok si mami. So nasa bahay lang sila. Kaya marami akong time para gamitin yung kotse. And papunta na ako sa work ngayon, pero hindi ako magdadrive all the way to downtown Vancouver kasi din yung work ko. Ang gagawin ko lang is magpa-park ako sa mga Sky Train station, yung Bridgeport Station. So sa tapat nun is River Rock Casino, hindi ko maalala. And then mag-i-Skytrain ako papunta na lang sa trabaho ko kasi mas mabilis yun. Unlike kung magdadrive ako all the way sa work, tatawid pa ako ng tulay, napaka-traffic, magtatagal ako. So, mag-Skytrain na lang ako mas mabilis. Anyway guys, for today's vlog, gusto kong pag-usapan natin yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo kung mga professionals kayo sa Pilipinas na nagbabalak makapunta rito sa Canada bilang mga professionals pa rin. Like, napapractice nyo yung inyong mga profession. Hindi nyo kailangan mag-shift ng ibang mga kurso or hindi nyo kailangan maging caregiver. So, yun yung pag-usapan natin. Well guys, ang masasabi ko is napakagandang magplano papunta sa Canada habang bata pa lang kayo, habang nag-aaral kayo, or katatapos nyo lang mag-graduate. Kung mga professionals kaya, when I say mga professionals, we're speaking of mga engineers, mga architect, mga CPAs, mga doktor, mga nurse. But basta alam niyo yung dadaan kayo ng board exam sa Pilipinas, yung meron kayong tinatawag na professional license to practice your profession. Kung mga gano'n kayo sa Pilipinas and papagraduate na kayo o kaka-graduate niyo lang, 'yan para sa akin ang best time para magplano pumunta rito sa Canada. Kasi kasi bakit 'yan ang nasabi ko na best time tsaka best opportunity. Unang-una, bata pa kayo, marami kayong malilikom na experience as you age. Tapos pangalawa, hindi pa magastos. Kasi guys, kung pupunta kayo rito as a student, tapos dito kayo magmamasteral or something, napakagastos niyan. Minimum sa nababalitaan ko is ang ilalabas mong pera para makapunta ka rito as a student, mga nasa around 1 million pesos eh. So, kung ayaw nyo maglabas ng ganong halaga, best way siguro is iwasan yung pagiging student. At hindi naman porket nakapunta kayo dito sa Canada as a student, automatic magiging permanent resident kayo dito sa Canada. Kasi pabago-bago yung batas dito sa Canada. At this point, pwedeng yung batas maging magaan para sa mga student na mag-transition sa permanent resident. Pero at the same time, may mga times naman na pinapahirapan ng government yung mga student para makapag-transition sila sa pagiging permanent resident dito. Kasi nagdedepende ang government sa population ng Canada eh. So kapag medyo mataas yung population ng Canada, medyo naghihigpit sila. So ako hindi ko masyadong sinasuggest yung pumunta rito sa Canada as a student. Kasi magastos and walang kasiguraduhan. Tapos, yung iba naman, nagta-transition into caregiver, which is hindi ko rin ina-advise. Unang-una, well, gagastos ka pa rin kung pupunta ka rito sa caregiver. Kasi mag-aaral ka ng pagiging caregiver sa Pilipinas, gagastos ka. And on top of that, hindi mo mapa-practice yung profession mo kasi kailangan mong mag-shift ng ibang profession into caregiving. Ang mangyayari,
'pag nakapunta sila dito sa Canada as a caregiver, tapos ang trabaho nila dito sa Canada is caregiving nga for 2 years and above, nakakalimutan na nila yung profession nila, hanggang dumating dun sa point na parang ayaw na nilang bumalik dun sa profession nila and nakokontento na lang sila sa pagiging caregiver. For me, nakakapanghinayang yun kasi sayang naman, imagine 4 or 5 years mong binuno yung profession mo sa Pilipinas, nakakuha ka ng experience, tapos dahil sa gusto mo magpunta sa Canada, napilitan ka mag-caregiver, nag-aral ka for 6 months, pagdating mo rito, nagtrabaho ka for 2 years and above, nakalimutan mo na yung profession mo, ayaw mo nang balikan yung profession mo, which is nakakapanghinayang. So, balik tayo dun sa unang sinabi ko na pinaka-best way talaga na pumunta rito sa Canada is kung papag-graduate ka pa lang or nakapag nakapagtapos ka na, nakakuha ka na ng license sa Pilipinas at nakapag-start ka na sa Pilipinas. Ako guys, i-share ko lang yung experience ko. Siyempre, wala akong ibang mai-share sa inyo kundi yung experience ko. And masasabi ko na medyo late pa nga ako eh. Pero ganito yung ginawa ko guys. Nung nakagraduate ako sa Pilipinas as a civil engineer and nakapasa ako as a professional licensed civil engineer sa Pilipinas, nakapagtrabaho ako sa isang construction firm sa Pilipinas, yung EEI Corporation, sa Libis, Quezon City yon, sa Bagong Bayan. Nakapagtrabaho ako doon for 2 years and nalinya ako sa cost estimating side ng civil engineering. So, for 2 years, nakakuha ako ng experience doon. And then, kung mapapanood nyo sa ibang mga vlog ko, may mga dahilan ako kung bakit hanggang 2 years lang ako sa Pilipinas. And then after that, nagpunta ako sa Dubai, nakapagtrabaho ako ng 6 months lang. Bakit 6 months lang? Kasi nga, tinamaan tayo ng recession sa Dubai. Isa tayo sa mga nadamay nung nag-lay off yung mga company sa Dubai. And then after that, 6 years akong nagtrabaho sa Qatar in the same field. So, although civil engineering ako, ang pinaka field of profession ko within civil engineering is cost estimating and quantity surveying. So, na-practice ko yung profession natin sa Pilipinas and sa Qatar for a total of 8 years, more or less. Tapos hanggang sa napag-decide ko na magpunta na nga rito sa Canada. Pero backtrack lang tayo. Bago ako nagpunta rito sa Canada, guys, yun nga, nag-ipon ako ng mga experiences sa Pilipinas, sa Qatar, and then, ang pinaka-best way na makapag-ipon ng pondo, kasi hindi naman pwedeng pupunta ka rito sa Canada na wala kang pera. Let's be realistic, kailangan mo ng pera kahit saan bansa ka magpunta. So, ang pinaka-best way na makaipon ng funds, ng pondo na gagamitin mo pag nag-apply ka sa Canada at pag nasa Canada ka na is kapag nasa Middle East ka. Kasi malaki ang kita sa Middle East, walang tax doon. So nasa sa iyo kung paano mo maiipon yung mga kinikita mo ron, lalo kung kuripot ka like me, madali lang makapag-ipon. So, nung nasa Qatar na ako and napansin ko na medyo tagilid na yung trabaho ko sa Qatar kasi nga hindi ko na nakakasundo yung amo ko, nag-decide ako na mag-apply dito sa Canada. And although sasabihin ko na yung age ko that time is mga around 32, 33, medyo papalampas na dun sa parang mga prime years of applying kasi naka-age dependent yung application mo guys eh. Kapag bata ka, kulang ka pa sa experience, mababa ang points na makukuha mo. Tapos kapag matanda ka na, although marami ka ng experience, pero nasa above 35 and above ka na, yung edad mo, mababa na rin yung points na makukuha mo. Kasi tinitake in consideration din ng Canada yung parang ilang taon na ilalagi mo sa bansa dito nga sa Canada para mai-practice mo yung profession mo. Kasi the longer that you practice your profession here, the more na kikita ang Canada sa iyo kasi nga nagbabayad ka ng tax. So, para sa akin yung mga age of 27 to 32 years old, yan yung best time na mag-apply sa Canada kasi yan yung parang
bracket na mataas talaga yung points na makukuha mo. So nung, nasa Qatar ako at nakapag-decide na nga ako na gusto ko ng mag-Canada, nung sinabi ko kay mami yon, inaral ko, hindi niyo kailangang gumamit ng agency guys. Kung federal skilled worker ang a-applyan niyo, lahat ng 'yan mapag-aaralan sa website ng Canada at sa mga forums din. Kasi 'yun ang ginawa ko. Nung nasa Canada ako, nagtanong ako sa isang agency kung magkano yung magagastos ko. And at that time, sabi ng agency sa akin, around 15,000 Qatari riyal yung kailangan kong ibayad sa kanila. Nandun na lahat yung sila yung mag-aayos ng paper, sila yung magsa-submit, tapos sila na lahat ng bahala. So nung inaaral ko yung mga bagay niyan, sabi ko, kaya ko namang gawin 'to, eh. Kumbaga yung mga papers, ako pa rin magpo-provide sa agency. Sila lang yung mag-aayos, sila lang yung magsa-submit. Ako pa rin. Ta's yung mga information relating sa'kin, ako pa rin magpo-provide sa agency. Sila lang yung parang magfi-fill up ng application ko. So sabi ko, kaya ko 'to, ako na lang. So, inaral ko yun guys, which is kung kayo naman mga professional talaga kayo at nakapagtapos kayo at mga license kayo sa Pilipinas, yung pag-follow ng simple instruction sa sa Canada website tungkol sa pag-a-apply as a federal skilled worker, hindi naman mahirap 'yan, eh. Kailangan lang, time, dedication, at saka, group of friends na alam mo 'yun, magpapalitan kayo ng mga information, ng mga kuro-kuro. So, balik tayo sa kuwento ko. Nung, inaral ko 'yun, sabi ko ako na lang. So, inaral ko yung, kung papaano mag-apply sa federal skilled worker, and at the same time, yung mga naipon namin ni misis nun, kasi nga hindi naman kami maluhong mamuhay sa Qatar that time, talagang nagse-save kami. So, at that time nasa almost 1,000,000 pesos yung naipon namin sa Qatar, eh. So, sabi namin, this is more than enough siguro for 6 months dito sa Canada para makapag-survive tayo kung sakaling matanggap tayo. So, nag-enroll din ako sa IELTS kasi kailangan yon. Yung IELTS, kung di nyo alam, ito yung English Language Proficiency Examination para ma-determine ng Government of Canada yung level ng English mo. So, pinag-aralan ko rin yun. Hindi na ako nag-enroll ng IELTS. Self-study lang din yung ginawa ko. Tapos, nag-take ako. Wala namang bumabagsak sa IELTS, pero maaari kang makakuha ng mababang score, ng mataas na score. At that time, medyo sinuwerte tayo na nasa medyo mataas na score yung nakuha natin sa IELTS. Tapos, sinabit ko yung aking experiences, like 8 years of experience, Philippines and Dubai and Qatar that time, kung ano yung job description ko. Tapos, sinabit ko rin yung mga documents like mga diploma, mga licenses, certificate, ano pa ba? Parang work experience certificate ko sa Qatar that time. Pinapirma ko yung amo ko eh, na ito yung ginagawa ko sa Qatar, ito yung trabaho ko. As proof na patunay talaga na yung profession mo is napa-practice mo sa Qatar or sa ibang bansa. Naalala ko pati sa Pilipinas, may message ko yung dating boss ko eh. Sabi ko, Ma'am Mary, baka pwedeng pakigawan ako ng affidavit. Ito yung mga ginagawa ko dati nung nandyan ako sa EEI. Pwede pakipirmahan. Tapos, yung kaibigan ko, si Vicky, papadala sa akin. So, pumayag naman yung boss ko, pinirmahan niya, tapos isinama ko rin yun sa application ko. At that time, guys, paper application pa, hindi pa express entry o hindi pa lahat online. Pero ngayon online na, pero more or less, I think parehas pa rin. Ganun pa rin yung approach. Nagbago lang yung way ng pagsasabit ng application. Tapos, yun nga, siguro nakita nung sino may nagre-review ng application ko na pasok ako sa criteria, and doon na nagsimula yung nakatanggap ako ng letter of approval, tapos yung mga dapat kong gawin, yung mga next steps, hanggang sa, to make the long story short, napunta na nga kami dito sa Canada. So what I'm trying to say guys is, kung mapapansin nyo, hindi ko muna, although hindi pumasok sa isip ko,
Pero later on na-realize ko na tama rin pala yung ginawa ko na hindi ko muna pinangarap pumunta agad sa Canada after graduating. Kasi unang-una wala akong experience, wala rin akong pera. Yung mga bagay na pinagdaanan ko sa Pilipinas at saka sa Middle East, yun yung parang naging way ko para makapunta kami dito sa Canada. Nakakuha ko ng sapat na experience na kailangan kong ipakita sa Canada na mapapakinabangan ninyo ako sa Canada as a professional, hindi lang as a service crew or mga janitorial jobs. Talagang magagamit ko yung profession ko sa Canada kung, makikita niyo lang yung mga experiences na nalikong ko outside of Canada. Tapos, since in-attach ko rin yung bank statement ko na ito yung naipon namin, ito yung pondo namin kung sakaling matatanggap kami, kaya naming mag-survive sa Canada for 6 months. At least hindi nagwo-worry ang Canada na anong gagawin natin sa tao na 'to 'pag nandito na siya sa Canada kung wala siyang pera. Ah, Gagastusin pa ba siya ng Government of Canada, parang lugi naman sila, 'di ba? So, isa 'yun sa mga factors kung makikita ng Canada na meron kayong sapat na pera na gagastusin pagpunta niyo rito, malaki yung chance na matatanggap kayo as a, federal skilled worker. So 'yun yung mga payo ko, guys. And bakit federal skilled worker ang sina-suggest ko? Kasi guys, ang federal skilled worker by the name itself, federal, so puwede ka kahit saang province dito sa Canada magtrabaho. And you're a skilled worker, you're a professional, so kahit saang province ka, mapunta, magagamit mo yung professional skills mo. And ang kagandahan sa program na yon is PR on arrival ka. Unlike kapag student ka, pupunta ka rito sa student, then magta-transition ka sa PR or permanent resident, and then sa citizenship. Gano'n din kapag caregiver ka, darating ka rito as a temporary foreign worker, then kapag seniority ka, magtra-transition ka as a permanent resident, and then citizenship. So, ang kagandahan ng federal skilled worker is hindi mo na dadaanan yung pagiging student or pagiging temporary foreign worker. Permanent resident ka agad pag nandito ka sa Canada, and sa loob lamang ng 3 taon, pwede ka nang mag-apply as a citizen. So kami, nung eligible na kami to apply for citizenship, in-apply na agad namin yun. So after 3 years of working and staying here in Canada as a permanent resident, nag-apply kami agad ng citizenship, and to make the long story short, citizen na kami ng Canada ever since. So naka 10 years na kami dito sa Canada, 3 years lang yung binuno namin as a permanent resident. Ngayon nga, 7 years na kaming Canadian citizens. So, yun lang gusto kong i-share sa inyo, guys. I hope kahit papaano nagkaroon kayo ng idea sa mga i-shinare kong personal experiences ko. Sinasabi ko sa inyo, guys, the best way na pagplanuhan ang pagpunta rito sa Canada is kapag bagong graduate ka pa lang or papagraduate ka pa lang. So, build your experiences, build your fun, and then kapag comfortable or kampante ka na sa mga naipon mong experiences tsaka sa mga naipon mong funds, mag-apply kayo dito sa Canada as a federal skilled worker. So, yun lang, guys. Nandito na ako sa train station, sa parking. Yan, nakikita nyo ang daming sasakyan. So, maghahanap lang ako ng parking. I hope nag-enjoy kayo sa video na na-share ko. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, please hype this video, and drop your comments na rin kasi gusto kong binabasa yung mga comments nyo, and also nakakatulong yung mga comments nyo para i-promote ni YouTube yung vlog natin, yung video natin. So, there you go, guys. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Bye! A few moments later. Alam nyo, guys, may nakakayang nangyari sa akin ngayon. So, nandito ako sa SkyTrain Station. Hindi umuubra yung tap sa mga payment machine. So, nakalimutan ko rin yung credit card ko. Nakakahiyaban pero lumapit ako sa isang Canadian, tapos
Nakiusap ako na kung pwede bayaran mo na yung ticket ko. May candy coins ako pero kulang eh. So, yun. Buti naman pumayag, nakapagbayad tayo. Medyo nakakahiya lang. Ganun talaga. We wanna chase the night.